and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. And as for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. And He's God.
awitin, may problema o wala, patuloy pa rin itataas ang banal na ngalan mo. Magpupuri ako sa'yo, Panginoon. Ako ay awit habang may awitin, may problema o wala, patuloy pa rin itataas ang banal na ngalan mo. Hindi ka nagkukulang, biyaya mo'y laging sapat. Hindi ka nagkukulang, biyaya mo'y sobra-sobra. Buhay mo'y ibinigay, ano pang mahihiling, purihin ang Panginoong Jesus. Humingi ka at ikaw ay bibigyan, kumatok ka at ikaw ay bubuksan, hanapin mo at iyong masusumpungan. Magpupuri ako sa'yo, Panginoon. Ako ay awit habang may awitin, may problema o wala, patuloy pa rin itataas ang banal na ngalan mo. Hindi ka nagkukulang, biyaya mo'y laging sapat. Hindi ka nagkukulang, biyaya mo'y sobra-sobra. Buhay mo'y ibinigay, ano pang mahihiling, purihin ang Panginoong Jesus. Humingi ka at ikaw ay bibigyan, kumatok ka at ikaw ay bubuksan, hanapin mo at iyong masusumpungan. Hindi ka nagkukulang, biyaya mo'y laging sapat. Hindi ka nagkukulang, biyaya mo'y sobra-sobra. Buhay mo'y ibinigay, ano pang mahihiling, purihin ang Panginoong Jesus. Buhay mo'y ibinigay, ano pang mahihiling, purihin ang Panginoong Jesus. Purihin ang Panginoong Jesus. Purihin ang Panginoong Jesus. Purihin ang Panginoon. Magandang umaga po sa ating Panginoon at sa ating lahat, sa ating mga kapatiran na ngayon ay nadirito at dun sa mga sumusubaybay sa atin sa internet. Tuwing umaga, glory to God sa lahat ng grasya na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Araw-araw, tunay na dakila ang Panginoon sa buhay nating lahat. Okay. Bago tayo magsimula, tayo po ay manalangin. Basahin ko muna yung memory verse of the week. Sa 1 John 1:7, but if we walk in the light as He is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus Christ, His Son, cleanses us from all sin. Okay. Thank you, Father Tagalog. God. Sa Tagalog, unang 1:7. Ngunit kung kayo'y nagsisilakad sa liwanag na gaya niyang nasa liwanag,
ay may pakikisama tayo sa isa't isa at nililinis tayo ng dugo ni Jesus ng kanyang anak sa lahat ng kasalanan. Thank you, Lord. We pray. We bless your name, Jehovah Makadesh, our sanctifier. You sanctified us and you separate us from the rest. Being mindful of our holiness. Hallowed be thy name, Father God. Today, as we celebrate our sanctification process this morning, fill our mind, our heart, body, soul, and spirit with your wisdom and understanding as we proclaim your powerful word today. Bless us, Lord, as we celebrate your word today. In Jesus' name we pray. Amen. Purihin ang Panginoon sa ating pagpapatuloy na pag-aaral natin sa sanctification ay binigyan natin ng titulo ang ating pag-aaral ngayong umaga na Walk in Sanctification. At ang ating Bible verse for this morning ay nasa Micah 6:8. Micah 6:8, He has shown you, O mortal, what is good and what does the Lord require of you, to act justly and to love mercy and to walk humbly with your God. At sa 1 Thessalonians 4:3, For this is the will of God, your sanctification, that you should abstain from sexual immorality. Okay, 1 Thessalonians sa Tagalog version po. Kalooban ng Diyos na kayo'y maging banal at lumayo sa lahat ng uri ng kahalayan. Sapagkat tayo tinawag ng Diyos upang mamuhay sa kabanalan, hindi sa kahalayan. Alam niyo yung verse 8, we should take note of this verse 8 kasi nakasulat, So then, whoever rejects this teaching is not rejecting human being, but God who gives you His Holy Spirit. So this is an important sentence that we have to remember na ang Diyos ay nagtuturo sa atin, nagbibigay sa atin ng kanyang mga banal na salita upang maging gabay po natin sa ating buhay espiritual. At lalo na ngayon tayo ay nasa sanctification process ng ating buhay, mabuting ang lahat ng ating mga napag-aaralan ay ating bigyang pansin. Hindi lang basta natin binasa, bagkos ating i-meditate at higit sa lahat ipamuhay natin sapagkat kailangan po natin ang banal na salita para po sa ating pagpapabanal. So what is sanctification? Sanctification is walking with God. Yan naman ngayon ang tatalakayin natin ngayong umaga. Mga kapatid, bilang tao, tayo ay likas sa makasalanan. At ang kasalanan ay isang masamang gawa ng tao na lumalabag sa makatuwirang kalikasan ng tao, gayon din sa kalikasan ng Diyos at sa kanyang walang hanggang batas. Kapag ang ugat ng kasalanan ay inalis na sa puso, nagiging madali para sa mananampalataya na mahalin ang Diyos ng higit sa lahat ng iba pang mga bagay at mamuhay ng isang buhay na nakahiwalay sa pagsunod sa kanyang mga salita. It becomes easy for the believer to love God above every other things and to live a life separated, set apart in obedience to the Word of God. Ito ang sinasabi niyan, na tayo ay dapat na wala na sa mundo, bagkos we are set apart, nakahiwalay na tayo upang sumunod sa banal na salita ng ating Panginoon. Kaya dito sa Micah 6:8, Ulitin-ulit natin, mga kapatid, He has shown you, O mortal, what is good and what does the Lord require of you, to act justly and to love mercy and to walk humbly with your God. yun, may merong importanteng praise na naman dito mga kapatid, to walk humbly with God. So dito ay nire-require tayo ng humility ng ating Panginoon. To walk with God means to keep Him at the center of our lives, in everything we do, say, and think, in our relationship, finances, plans, and every other area of our life. Itong Micah 6:8 ay tungkol sa paggawa ng tama, pagmamahal sa kapwa, at pananatiling mapagkumbaba, kaagapay ng Diyos. Pag sinabi mong kababaang loob, ay isang kamalayan sa sarili
mga kahinaan at isang pagtitiwala sa Diyos. So, ang kababaang loob ay kamalayan sa ating sarili na huwag tayong manahan sa sarili natin, mandi magpakumbaba tayo at magtiwala sa ating Panginoon. Ang Micah 6:8 ay nagpapaalala sa atin na hindi natin kailangan na magpakita na gilas. Ibig sabihin, mga malalakas na salita para sundin siya o manahan sa ating sarili. Ang pagsasabuhay sa talatang ito ay nangangahulugan ng pagtalikod sa pagiging pagmamataas, at ang sinasabi dito ay yakapin ang kabutihan at katotohanan sa ating mga aksyon. Ito ay hindi lamang tungkol sa pagsasabing naniniwala tayo sa Diyos, ito ay tungkol sa pagsasabuhay sa salita ng Diyos araw-araw, mga kapatid. Dito sa Deuteronomy 5, verse 33, alam nyo marami tayong mga Bible verses, mga kapatid. You can take them down and then study again all of these verses later on. So yung Deuteronomy 5:33, it says, walk in obedience to all that the Lord your God has commanded you, so that you may live and prosper and prolong your days in the land that you will possess. Mamuhay kayo ayon sa kanyang mga utos, at sa gayoy sasagana kayo at hahaba ang inyong buhay sa lupaing sasakupin nyo. So dito ay sinasabi sa atin ng talatang ito na tayo ay lumakad sa mga pamamaraan ng ating Panginoon. Ang Diyos ay nagtakda sa atin ng tamang landas para sa isang mabuting buhay. At kapag tayo ay lumalakad na kasama ang ating Panginoon, ito po ay nagdudulot sa atin ng tagumpay at nagkakaroon tayo ng mahabang buhay. Kaya ito pong talatang to ay isang mabuting talata, no? Isang mapa o isang guide para sundin natin upang tayo po ay manatiling malapit sa panig ng ating Panginoon. So what does it mean to walk with God? To walk with God means to live a life of obedience to His commandments. Kasi kapag tayo ay sumusunod, of course, tayo ay malapit sa ating Panginoon. At nagigiliw o nalulugod ang Diyos sa atin kapag tayo ay sumusunod. Ito rin ay pagsusumikap natin na hanapin ang presensya ng Diyos. Ito ang mabuting gawin natin araw-araw pagkagising natin sa umaga. Lord, I wanna be in your divine presence today and forever. At hingin natin yung kanyang guidance sa pang-araw-araw nating takbuhan ng buhay. Kasi alam nyo naman ang buhay natin, napakarami ng inaasikaso. Marami ang ating tinatahak araw-araw. Mabuti na hingin natin ang guidance ng ating Panginoon. So, sanctification is walking with God. This is about biblical teachings. At sa ating mga pag-aaral ay ating naisin palagi na maunawaan natin ano yung mga mabuting moral conduct na dapat nating ipamuhay araw-araw. At binabalaan din tayo, binibigyan tayo ng warning ng Deuteronomy 5:33 na sa pagtalikod sa mga kautusan ng ating Panginoon, ito ay hindi mabuti at hindi ito hahantong sa isang mabuting kalalagayan. Ito ay magbibigay sa atin ng kaguluhan. Kaya yung mga tuntunin ng ating Panginoon, bigyan ho natin ng pansin sapagkat ginagabayan tayo ng Diyos tungo sa isang pamumuhay na tama at pananatili sa presensya ng ating Panginoon. You know, if we are in the presence of God, we are under His care. Kaya mabuti na tayo ay laging nasa panig ng ating Panginoon. That's why this Deuteronomy 5:33 ay hindi lang ito basta salita, but actually God is inviting us na tayo ay makiisa sa Kanya. Tayo ay pumanig sa Kanya sa pamumuhay natin sa pang-araw-araw nating buhay. Dito naman sa Genesis 17 verse 1. When Abraham was 99 years old, the Lord appeared to him and said, I am God Almighty. Walk before me faithfully and be blameless. So, ipinapakita ng Diyos yung kanyang sarili bilang isang makapangyarihang Diyos, makapangyarihan sa lahat ng bagay at sa lahat ng nilikha. At siya ay nangako kay Abraham, Abraham, lumakad ka ng tama, ha?
Alamin mo yung mga alituntunin ko at makatatanggap ka ng gabay, makatatanggap ka ng pagpapala, pagkat ang isang buhay na nakaugnay sa ating Panginoon ay ito ang nais ng Diyos. So si Abraham naman, masunurin, namuhay siya ng walang kapintasan at masunurin siya sa utos ng Diyos. At alam naman natin ang nangyari doon sa kanya at sa kanyang anak. Kaya mahalaga po mga kapatid na tayo rin panatilihin natin ang ating presensya, yung presensya ng Diyos sa buhay natin. Kasi alam nyo, kapag tayo ay nasa presence of God, oh my God, it's wonderful, it's great. See, tayo po ay talaga makatatanggap ng hindi malirip at hindi masukat ng mga pagpapala ng Diyos. At kung sinasabi natin kasama natin si Lord at tayo ay nasa panig ng Diyos, lumakad tayo ng tama. Gawin natin ang pinagagawa sa atin ng ating Panginoon. Okay. Kaya in Galatians 5:24-25, those who belong to Jesus Christ have crucified the flesh with its passion and desires. Since we live by the Spirit, let us keep in step with the Spirit. Mamuhay tayo sa Espiritu. Yeah. Ito pa mga kapatid sa Jeremiah 10:23. O Lord, I know that the way of man is not in himself. It is not in man that walketh to direct his steps. What does this verse say? This verse tells us that we cannot make our own paths without God. Hindi tayo makagagawa ng sarili nating mga landas kung wala ang Diyos. Ipinakikita nito na ang mga tao ay kailangan magtiwala sa Diyos at sa pamamaraan ng Diyos, hindi sa pamamaraan ng sarili. Hindi sa kanilang sariling mga idea, mga opinion, mga karunungan. Madalas nating iniisip na alam natin ang pinakamahusay. Ngunit sa totoo lang, ang Diyos ang dapat namumuno sa atin. At siya lagi ang tama. Tandaan natin mga kapatid. At sinasabi din sa Jeremiah 23 na ang ating buhay hindi lamang sa atin. Nabibilang tayo sa isang mas malaking plano ng Diyos. Dapat nating hayaan na siya ang gumabay sa atin at mag-control sa atin. Ibig sabihin, ang banal na Espiritu ang siyang magpa-prompt sa atin, ang magdidikta kung ano ang dapat nating landas na tahakin. Ang pagtitiwala sa landas ng Diyos ay nagbibigay ng kahulugan at direction sa buhay. Kaya sinabi niya sa Psalms 27:1, The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is the strength of my life. Of whom shall I be afraid? So this verse tells us about being brave because God is with us. Being brave means hindi tayo matapang sa harap ng kapwa natin. Ibig sabihin nito, matapang tayo kung ano man ang ating gagawin at may direksyon ng ating Panginoon. Sundin lang natin at makakaasa tayo na maliwanag ang ating tatahakin sapagkat may salita tayong sinusundan. At masasabi ko na dahil sa tulong ng Banal na Espiritu, malakas ang ating pakiramdam at nandyan ang proteksyon anuman ang dumating sa atin. So nililinaw ng talatang ito kapag lubos tayong nagtitiwala sa Diyos, nakikita natin ang kanyang katotohanan at pagmamahal sa bawat bahagi ng buhay. Kahit na mahirap ang mga bagay-bagay na minsan nakikita natin na hindi na natin kakayanin, hindi naman tayo natatakot. Mandi, sinusuong pa rin natin dahil iyon ang kagustuhan ng Diyos. At alam naman natin sa pagdating natin sa dulo, nararatnan natin ang kabutihan at manalaman natin na mararanasan natin ang kabutihan ng Diyos ay mula sa umpisa hanggang sa dulo nating pagtahak, mga kapatid. Walking in sanctification means 2 Corinthians 5:7, for we walk by faith, not by sight. Kaya yung lakad natin, yung ating buhay, nakasama natin ng ating Panginoon sa ating sanctification, ay hindi lamang ito sa yung pananaw natin na, yung tingin natin, kasi ang tao kasi is, kung ano yung nakikita niya, doon niya binibigyan ng pansin. Pero ngayon, tinuturuan tayo na kapag tayo po ay lumalakad, nakasama ang ating Panginoon, we do it by faith. Tinatawagan tayo ng Diyos, pinaalalahanan tayo ng Banal na Espiritu na magtiwala tayo sa Diyos na higit na nakaalam
at nakakakita ng kahapon, ngayon at bukas. Tanaw niya ang lahat ng pangyayari at alam niya kung ano ang nagaganap sa ating paligid. Kaya sinasabi ni San Pablo, papaalala siya, magtiwala kayo sa ating Panginoon. Ipakita ninyo ang inyong pananampalataya sa inyong pang-araw-araw na buhay. Huwag lang natin sabing, naniniwala naman ako sa Diyos ngunit hindi naman nakikita sa ating mga pagkilos. So magtiwala tayo sa salita ng Diyos, magtiwala tayo sa mga pangako ng Diyos. Kaya si Lord Jesus nga nanalangin doon sa John 17:17, sabi niya, pabanalin mo sila sa katotohanan. Ang salita mo ang katotohanan. Kaya yung sanctification ay gawain niya ng banal na espiritu. Ang nais nila ay magkaroon tayo ng isang malinis at banal na pamumuhay dahil sabi ng Panginoon, be holy because I am holy. Kay Ephesians 2 verses 8 to 10, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, tayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyong sarili, hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya walang maipagmamalaki ang sino man. Kung ano tayo ngayon, gawa ito ng Diyos. At sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus, nilikha niya tayo sa mga mabubuting gawa na inihanda na niya noong paman. At ang nais niya ngayon, mamuhay tayo na may mga mabubuting gawa. And so Jesus becomes our wisdom from God. He becomes our righteousness. Jesus is our sanctification. And Jesus is our redemption. Kaya yung Leviticus 20 verse 7, Sanctify yourselves, therefore, and be ye holy, for I am the Lord your God. So we must live a holy life because our God is holy. Sabi rin niya yan sa Leviticus 19 verses 1 and 2. Kapag sinabi ng Diyos na siya ay banal, na siyang maging iba tayo sa mundo, it is a divine procedure ng ating Panginoon. It's a divine calling for divine all of calling us. from us na kailangan kung ang Diyos na pinagkakatiwalaan mo, sinasamba mo, at binibigyan mo ng importansya, maging katulad ka rin niya sapagkat ang pagpabanal ay hindi lamang gawain ng Diyos, maging gawain natin. Kailangan makipag-cooperate tayo sapagkat yan ay paramount sa ating buhay Kristiyano. At ang kabanalan ay isang katagumpayan na binibigay sa atin ng Diyos. At ito'y susi sa kaligayahan because living sinful life bring destruction because sin destroys the sinner. At ang isang banal na puso ay napakaganda, napakalinis, kinagigiliwan, kinasisiyahan ng ating Panginoon. And in the midst of troubles in life, mahalaga po na tayo ay magkaroon ng isang banal na puso. Taas natin ang ating sarili at ilagak natin ang lahat ng ating mga alalahanin, lahat ng nilalaman ng ating puso sa ating Panginoon upang tayo po ay magkaroon ng isang satisfied life. Oo, mayroong mga negative situations, but we become overcomers. Sapagkat sa ating pakikipag-isa kay Kristo, sa ating paglakad at sa pagtahak natin ng buhay na ito, kapag kasama natin si Kristo, ay meron pong merong healing. Ano man ang daladala natin, nagkakaroon tayo ng kagalingan at higit sa lahat, nagkakaroon tayo ng kapayapaan. Okay. Tinlakay natin, yung walking with God, kapag pinag-aralan natin, sino ang lagi nating naaalala na Bible character? Si Enoch. Okay. yeah. Talakayin naman natin si Enoch. Yung basahin Genesis natin 5. yung Genesis 5, 21 to 24. 65 taon naman si Enoch nang maging anak niya, si Matusalem. 300 taon pang nabuhay si Enoch na kasama ang Diyos at nagkaroon ng iba pang mga anak. Umabot siya ng 365 na taon. At sa buong panahong iyon ay namuhay siyang kasama ng Diyos pagkatapos nawala siya sapagkat kinuha siya ng Diyos. So Enoch walked with God and he was not for God took him. So ang lumakad kasama ang Diyos ay pagtitiwala na hahawakan ng Diyos ang ating buhay, ang kamay sa lahat ng oras. Kahit na sa panahon ng kagaypitan,
naniniwala tayo na nandyan kasama natin ang Panginoon. Okay. Naalala ko tuloy yung walking in the sun. Di ba? Remember, awit ba yun o poem? Di ba? When you could only see one set of footprints. Akala mo, paa mo pa rin, no? Marks pa rin ng paa mo. Yung pala, buhat-buhat ka na ng ating Panginoon. Yan ang nagagawa kapag tayo po ay nabubuhay na may pagtitiwala sa ating Panginoon. Na sa panahon ng mga hindi mabubuti at troubled times, ayan, nandiyan dyan ang Diyos upang tayo ay hawakan. At hindi ka lang basta niya hahawakan, bubuhatin ka na niya. Na gagawin ng dahil sobra po ang pagmamahal ng Diyos sa ating lahat. So ano ba ang ibig sabihin ng kapag si Enoch, he walked with God? You know, the word walk is a biblical expression for fellowship and obedience with God that results in divine favor. Tama naman. Sapagkat kapag tayo nakikipag-isa, we communicate with God, we obey Him, tayo po ay mayroong isang malusog na pakikipag-ugnayan sa ating Panginoon. Walking with God is a manner of a lifestyle. Ito ay isang paraan ng pamumuhay na kung saan tayo ay malapit sa ating Panginoon, tayo ay nasa presensya ng ating Panginoon. At itong si Enoch, he walked with God. It was a walk of dedication and devotion. Kaya his walk lived up to his name. So Enoch means dedicated. So ang landas na tinahak ni Enoch ay napakaganda. Isang mabuting example para sa ating lahat. Lalo na sa ngayon ang ating mundo ay napakagulo. Napansin niyo ba yung mga iba't ibang mga pangyayari sa mga iba't ibang mga bansa? Nandyan yung mga earthquakes, nandyan yung mga sobrang init, sobrang lamig, nandyan na may pagbabaha. Naku, nakakagulat nga yung baha, ano? Yung mga areas na nung araw ay hindi mo akalain na magkakaroon ng ganong klase ng disaster ay nagaganap na. So this is a troubled world. So what do we need? We need God. And not only do we need God, we have to walk with God. Kailangan mamuhay tayo na kasama natin ang ating Panginoon. Hindi lamang sa panahon na tayo ay may pangangailangan, kundi 24 hours, 24/7. Gawin natin na tayo ay laging inaasam natin, tayo ay nasa presensya ng ating Panginoon. Yung maraming suliranin, maraming mga kasalanan ang namamayani ngayon dito sa mundo. See, ang nangyayari ngayon, nagugulumihanan ang maraming mga tao. Ngunit si Enoch, napakagandang halimbawa na ating pag-aralan na siya ay nanatiling namuhay, nakasama ang ating Panginoon. He walked with God, he was living in the presence of God. Okay. When we walk with God or when we walk with the Lord, it will feel completely natural. Natural lamang. Para lang tayong Normal na lang yan. normal lang. Para tayong physically naglalakad lang. Ganon daw po. When we walk with the Lord, it will feel completely natural because it is what we are called to do. Naalala ko yung buhay ng mag-asawa. Kung nag-asawa ka, you are no longer two but one. And so you live with each other. You don't live separate lives. We're talking about people who live together, ha? Pero may mga taong iba, of course, yung kanilang mga spouses ay nasa ibang bansa, working there. So we're talking about a couple who lives together under one roof. Di ba, magkasama na sila. They live their lives as one, no longer as two. So ganun din tayo sa pakikipag-ugnayan natin sa ating Panginoon. Kaya nga itong karakter ni Enoch, when he walk with God, may tatlong bagay tayong makikita dito. First of all, we can be assured that Enoch had a personal knowledge of God. For one to walk with God, he must first know God. Such knowledge will lead to friendship, intimacy, and love. Of course, alam mo, hindi ka pwedeng magtiwala sa taong hindi mo kilala. Isa, kilala mo na nga, hirap ka pa nga magtiwala. That's why we are studying the Word of God, to know God. At sinasabi rin sa atin ng Biblia, continue to grow in the knowledge sa ating Panginoon. Magpatuloy tayo, mga kapatid. Mahalaga po
maraming mga tao hindi sila naniniwala sa Diyos because they do not know Him. Kaya kung minsan, pagpasensyahan na natin yung mga taong hindi naman nila kilala ang Diyos, kaya ganun ang uri ng kanilang pamumuhay. Kulang talaga sa kaalaman tungkol sa Diyos. Pero si Enoch, kilala niya ang Diyos. Ikalawa. Secondly, Enoch had sweet communication with God. Of course, the knowledge of God led to communion with God. And the communion with God led to knowledge of God. The fact that Enoch walked with God implies communion with God. Of course, there was a communion in the Word of God, in prayer, and in service. The prophet Amos raised a good question. Can two walk together unless they are agreed? We can be sure that Enoch walked in agreement with God, mga What do you kapatid. mean by walking in agreement with God? Obedience yan, mga kapatid. Siya ay sumasang-ayon sa bawat utos, sa bawat panuntunan ng ating Panginoon. Ang disobedience, sumasalungat ka sa pamamaraan ng ating Panginoon. Mabuti namang sumunod sa Diyos eh. Kasi ang Diyos palagi ang plano niya para sa ikabubuti nating lahat. Kaya pag sinabi natin, Enoch had a sweet communion with God, meaning that was a very good relationship na meron siya sa ating Panginoon. It was very sound. Kaya maayos ang kanyang uri ng pamumuhay. Kaya nga thirdly, walking with God produces Reserve, unreserved obedience to God. Okay. Enoch made a conscious decision to obey God rather than man. Okay. Ganito yan, mga kapatid. Sometimes, God will tell you something and He wants you to do something. We think about it. At then, sasabihin, I don't want to obey. Meron namang iba. Pag sinabi mo unreserved, yes, yan palagi sa ating Panginoon. Maaring there are times we don't understand what God is saying. Ngunit sa ating pagtitiwala at sa ating pag-asa sa ating Panginoon, tayo ay sumusunod sa Kanya. At sa ating pagsunod, tayo po ay nagkakaroon ng isang mahusay na relasyon sa ating Panginoon. And the Bible calls it a sweet communion with God. Isang matamis, maayos na relasyon sa ating Panginoon. And when we say sweet, maganda yan, mga kapatid. Nakakalugod sa atin. When you eat something that is sweet, di ba, nasisiyahan ng iyong pagkatao pagka nakakain ka na at nakatikim ka ng kapirasong matamis pagkatapos mo kumain. It makes you feel good, you see? Kaya ganun din. Ang ating relasyon sa ating Panginoon, kung yan naman ay maayos, mahusay, ito po ay isang matamis na pangyayari sa ating buhay araw-araw. So, yung walking with God is not only a process, but it also implies progress. When you make a step 1, so you make a step. When you make another step, you move forward. And then when you make another step, you move forward. And as you continue making steps, you are making a progress. So meaning to say, if we continue to live in the presence of God, if we continue to live in obedience and always being in the presence of God, we progress in our religious life. We have to reach that level in our lives na kailangan maging katulad tayo ng ating Panginoong Hesukristo. Kasi yan ang aim ng sanctification for us to become like Christ. And so, isang-isa nga sa pamaraan upang tayo po ay mag-progress, ay kailangan po, we have to be always in the presence of God. Because in the presence of God, we have protection from the works of the enemy. Kaya ang buhay natin, nais nating maging maayos. Gusto natin maging pinagpala ang ating buhay. You see? At si Enoch nga kinuha na ng ating Panginoon. Hindi siya nakaranas ng kamatayan. See? Gawin natin, kapatid, upang tayo po ay makapagbigay ng kaluguran sa puso ng ating Panginoon. Ang sabi nga ni Dr. Stephen Alford, only one life, it will soon be past. Only what is done for Christ will last. Oo nga naman. Ang buhay nating ito, isa lang. Isa lang ito, kapatid. Wala daw tayong 7 buhay tulad ng isang pusa. Kaya siyam, kumulang pa ng 2. Siyam na buhay. Kasi, hindi, alam mo naman ako mahusay ako, magaling ako. No. We only have one. And we have to do our best. You see, we have to do our best. Alagaan natin ang buhay na ito. Kasi
kapag ang panahon, ang oras ay lumipas, hindi mo na maibabalik pa. We cannot say, oh, I wish I were in high school, na balikan ko ang high school ko, o balikan ko yung aking college days, balikan ko yung buhay ko when I was 20 or when I was 30. You see, I wish I could have done better during those times. Hindi pwede. No matter how much wishful thinking that we do, hindi talaga pwede. Kaya napakapalad natin na ngayon pa lang tayo sa coffee, 40 years old. So meaning to say, 40 years ago, we're already here. So mapalad tayo pagkat inaayusan ng Diyos ang buhay natin mula pa nung 40 years ago. Kaya makipag-isa tayo na alagaan natin ang buhay na ito. Kaya yung sanctification, mahalaga to eh. Our salvation is what? The sanctification of the spirit, sanctification of the soul, and sanctification of the body. We only have one body. We only have one life. Who else gonna do it? Salvation is to each his own. And remember, this salvation, no one can do it for you. No one, my dear people of God. Kanya-kanya po tayong pagkilos upang ang kaligtasan na ito ay maglubos sa ating buhay hanggang sa katapusan. You see? Kaya mabuti na lagi nating kasama ang ating Panginoon. Isaiah 30 verse 21. And thine ears shall hear a word behind thee, saying, This is the way, walk ye in it, when you turn to the right hand, and when you turn to the left. So, sinasabi sa atin ng talatang ito na may tinig ang Diyos. Nangungusap ang Diyos. Sasabihin niya, dito ka sa kaliwa, dito ka sa kanan. Pakinggan natin ang boses ng Diyos kasi hindi ho siya nagkakamali. Yan nga ang tuwang-tuwa ako. Nakatagpo tayo ng isang nilalang na hindi magsisinungaling. Na ang laging hangarin ay ating ikabubuti. Ang Diyos, ang laging hinahangad niya, maging maayos tayo. Kaya kailangan natin na alagaan yung ating sarili eh. Bantayan natin ang ating sarili. Asikasuhin natin ang ating sanctification process. Bigyan natin ng malalim na pansin na ito. Kaya yung ating pag-aaral, yan po ay isang mabuti at mahusay na paraan ng Diyos upang tayo po ay makaganap ng husto dito sa ating sanctification process. At sa ating paglalakbay sa lupang ito, hindi naman tayo iiwanan ng Diyos eh. If you are always in the presence of God, you'll never go wrong, my dear people of God. Because God is perfect. Tayo lang po ang nagkukulang. Kaya pinapakita ng talatang ito, manatili kayo sa presensya ng ating Panginoon. Kaya nga ang sabi niya dito sa John 15:4-5, Abide in me and I in you. As the branch cannot bear fruit of itself except it abide in the vine, no more can ye except ye abide in me. I am the vine, ye are the branches. He that abideth in me and I in him, the same bringeth forth much fruit, for without me you can do nothing. So, sinasabi ng talatang ito tungkol sa pananatiling malapit kay Jesus o malapit tayo sa mga salita ng Diyos. Lagi natin itong pinag-aaralan. Tulad ng mga sanga sa puno ng ubas, ang sabi dito, kung mananatili tayo sa Kanya, lalakas tayo at gagawa ng mga gandang bagay. Tandaan natin mga kapatid, ngayon nga na napakainit, no? Napapansin ko, maski gaano kainit, kapag nakakapit yung dahon, no? Malalaki yung kanyang sanga, hindi siya matutuyo. Siyempre, may konting pagdilig ka sa'yo, pagdilig sa lupa para wag naman sobrang tuyong-tuyo. Pero once na mabasa mo lang yung kanyang ugat, makikita nyo mo, magiging luntian kagad, magiging berde kagad. So, ganun ang sinasabi dito. Si Jesus ang nagbibigay buhay sa mga sanga, sa ating spiritual life, of course, no? At ang sangang yan sa ating buhay, ang siyang special upang pagkatiwalaan natin ang Diyos na nag-create sa atin. Sabi ka na, Panginoon, you cannot do anything without me. Kaya ang Biblia po ay nagpapakita sa atin na dapat tayo ay umasa sa ating Panginoon. Always stay there in the presence of God sapagkat nakakatagpo tayo ng guidance sa pang-araw-araw na buhay. Kaya sabi nga ng Diyos, manatili kayong konektado sa akin.
at makikita nyo, napakaganda ng buhay. Kahanga-hanga ang buhay na ito. Kapag hiwalay naman tayo kay Lord, ay nako, hindi maganda ho ang magiging resulta ng ating buhay. Yung Amos 3 verse 3, binanggit natin ito kanina. Can two walk together except that they be agreed? So tinutukay nito ang isang katotohanan na kapag tayo ay lumakad, mabuting kasama natin ng Diyos. Ito ang asamin natin palagi sa buhay natin. At lagi tayo makipagsundo sa ating Oh yes, of course, we commit sin, we make our errors in our daily living, pero manatili pa rin tayo at lumapit sa ating Panginoon. Kasi kapag lumalakad tayo nakasama ang ating Diyos sa ating sanctification, tayo po ay meron dumadaloy na biyaya sa loob natin, kapatid. Because being in the presence of God brings forth a lot of wonderful blessings for all of us. Minsan nga, hindi mo pa hinihiling, bigla na lang darating sa iyo. Di ba nakakatuwa? Tapos bilang ka lang ng bilang sa pagpapala sa iyo. Glory to God, tunay na dakila at malalim ang pag-ibig ng Diyos para sa ating lahat. Kaya ang gusto nga niya manatili tayong maging banal. Sapagkat ito naman ay isa napakagandang uri ng buhay. Yung malinis ang puso mo, malinis ang iyong kaisipan, at wala kang inaalala ng mga ibang consequences ng iyong mga pagkakamali. Ay, ito ay isang masaganang buhay. Pinagpalang buhay yan, mga kapatid. Kaya sabi ng John 7:38, Ang sumasampalataya sa akin, ayon sa sinasabi ng kasulatan, mula sa kanyang puso ay dadaloy ang tubig na nagbibigay buhay. Amen. Kaya sa pagpamamagitan nitong ating sanctification process, may we always remember na mahalaga mong bahagi ito ng ating buhay ngayon. Sapagkat kapag tayo po ay nasa presensya ng Panginoon, again, you know what? We become productive people. Productive ka. Alam mo, marami kang ma-accomplish sa buhay mo. O sa pang-araw-araw na buhay mo lang, ang unang-unang makukuha natin, being in the presence of God, is meron tayong physical na kalakasan. Malakas ang katawan natin, nagagampanan natin yung ating mga pang-araw-araw na gawain, at meron tayong kalakasan pang-espiritual, na kung maharap man tayo sa mga negative situations, we can overcome. Bakit? Kasi meron kang kakampi sa buhay. Kasama mo araw-araw. Na kapag tumumba ka, bubuhating ka na lang. At hindi ka na maglalakad. O diba? That is a victorious kind of life. Kaya nga sinasabi at pinapayuhan tayo ni San Pablo, manatili kayo sa presensya ng ating Panginoon. Walk with God. Yun ang sinasabi sa ating ng Panginoon. And remember that the work of the sanctification is essentially an inside affair. Nililinis yung ating kalooban. But the walk is a visible outward expression. Just as our inside is being cleansed and purified, magmamanifesto ito dito sa ating physical na buhay. Kaya itong gawain ng pagpapabanal na ito, mahalaga ito. Kaya makikilala natin ang isang tao sa pamamagitan ng kanyang mga pagkilos. Dito tayo sa 1 Thessalonians 4:3 and 7. It is God's will that you should be sanctified, that you should avoid sexual immorality, that each of you should learn to control your own body in a way that is holy and honorable. For God did not call us to be impure, but to live a holy life. Napakagandang Bible verse. Ngunit bago po tayo magpatuloy, mga kapatid, batiin natin yung mga may birthday. Eto po sila, mga kapatid. Happy birthday. Aba, birthday ni Brother Rick Orias. At ang asawa ni Sister Lynn Lucky, si Brother Marcelino Lucky Jr. Sister Christine Sepulveda, Sister Connie Montinola, Brother Daniel Bayhonan, Sister Hannah and Kate Peralta, at si Sister Resi Belmonte. Happy birthday din. Ay, happy anniversary naman. Wedding anniversary. Brother Marlon and Sister Joy Valle at Brother Rex at saka Sister Len Dison. Ako, sumainyo ang pagpapala ng Diyos, mga kapatid. Kayo na merong birthday at kayo naman na nagdiriwa ng inyong wedding anniversary. Sumainyo lahat ang pagpapala ng Diyos. Have a great day. Have a joyous day. Enjoy this wonderful and special day na ibinigay sa inyo ng ating Panginoon.
anniversary, happy anniversary, happy, happy, happy anniversary. Happy anniversary! May the good Lord bless you, may the Lord's light shine upon you. Happy anniversary to you. Happy, happy birthday to you. Okay. Purihin ang ating Panginoon. Meron tayong announcement. Unang-una, yung ating covenant meeting. June 15, 2024, alauna ng hapon and onwards at the City Garden Grand Hotel, Makati. Ito po ay nasa Makati Avenue, Makati City. Malapit lang yan. Alam natin lahat yung lugar na yan. And all covenant members, active and inactive, are invited. And let us be reminded of our covenant with the Lord. At yung pong mga kapatid natin na nais mag-update ng kanilang mga covenant dues, ay pwedeng-pwede po na kayo na magbigay para po maayos natin ang ating mga listahan. So secondly, itong CSM Summer Camp. May 31, that's Friday at 11 a.m. Now that is the start of the registration. Then to June 1, which is a Saturday, 12 noon, check out na kayo. This gonna be at Angeles Leisure Farm and Resort in San Pablo, Laguna. Ang kanilang share ay 1,200 pesos per head. Now, that includes already the food and accommodations and other details to follow. And also, see, there gonna be also a forthcoming Life in the Spirit seminar for the East Cainta Fellowship, which is gonna be on June 22, which is a Saturday. Gaganapin po natin yan dito sa ating Comfy East Worship Center. Marami na po kasi tayong mga bagong members at advisean natin sila, sabihin na natin para maging ready na po sila pagdating po ng June sa next month, June 22. So we'll also make this announcement pagpunta natin sa ating East Comfy Fellowship sa Sunday. Okay. Repeat new song of the week. Sing for the Risen King, composed by Brother Darwin Datu, and of course, arranged by Brother S.J. Garcia. Amen. Lord, you have conquered death on the cross. You died for our sins. You live yourself way up high. You rose again, went up to heaven. Lord, you have conquered death on the cross. You died for our sins. You lift yourself way up high. You rose again, went up to heaven. Let us sing for the glory of the King. Let us sing for the risen King. We glorify the Lord with music and hymns. Worship and praise Are due to Him. Lord, you have conquered death on the cross. You died for our sins. You lift yourself way up high. You rose again.
the Lord. with music and hymns. Worship and praise are due to Let us sing for the glory of the King. For the glory of the Recent Let us sing for the glory of the King. Let us sing for the glory of the Let us sing for the glory of the King. Let us sing for the risen King. We glorify the Lord with music and hymns, worship and praise. are due to Let us sing for the glory of the King. Let us sing for the risen King. We glorify the Lord with music and hymns, worship and praise. worship and praise, Worship and praise. worship and praise, Worship and praise. worship and praise. The risen Purihin ang ating Panginoon sa pagpapatuloy po na ating pag-aaral. So tinatalakay natin that walking in sanctification, we are making particular theme on the walking with God. So yung sanctification natin, mahalaga po mga kapatid. We cannot do it alone. Kailangan po kasama natin ang ating Panginoon at tinatahak natin ang buhay natin ito na kasama natin ang ating Panginoon. That we should always be in the presence of God. Now, sanctification is also walking in the Spirit. Kaya pakibasa ngayon. Ulit yung 1 Thessalonians 4, Yeah, 3 ulitin to natin yung 1 7. Thessalonians 4, 3 and 7. It is God's will that you should be sanctified, that you should avoid sexual immorality, that each of you should learn to control your own body in a way that is holy and honorable. For God did not call us to be impure, but to live a holy life. Now, there is an important verse here, okay? That each of you should learn to control your own body. That is in a way that is holy and honorable. Now, we have to take note of that particular words, mga kapatid. You have to learn, we have to learn to control our own body because we are the temple of the Holy Spirit. So meaning to say we have to exercise discipline. Now that we are living in the Spirit, see, we have to walk in the Spirit. At sinasabi nga nung verse 7, sapagkat hindi naman tayo tinawag ng Diyos para sa mga impure matters or things or actions o mga gawain. But rather, we are called to live a holy life. Okay. Sa Sanctification for all you know has been done once and for all by our Lord Jesus Christ. At ito po ay in effect sa lahat ng mga tumanggap sa ating Panginoong Hesus Kristo. See,
we have a positional sanctification in our Lord Jesus Christ, meaning there is a progressive walk or practical sanctification na ito po ay nagaganap sa buhay natin sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa ating Panginoon. So kapag ka tayo ngayon ay na kay Kristo na, mamuhay tayo ayon sa Espiritu ng Diyos. Sige, tayo ay pinababanal, gawain po yan ng banal na Espiritu, makiisa po tayo sa gawain ng banal na Espiritu. Kaya yung Hebrews 10:14, by one sacrifice, He has made perfect forever those who are being made holy. So, ibig sabihin, our positional sanctification kay Kristo ay ito po ay progressive progressive walk. See, progressive, sabihin ay moving forward or practical sanctification sa pamamagitan ng ating pananampalataya kay Kristo. And as long as we trust God, as long as we believe in God, we're making progress. At ito po ay mabuti na tandaan natin kasi sinabi sa salita ng Diyos number 4, each of you must learn to control your own body. Paano natin gagawin? Ikaw ang nakakaalam kung paano mo aalagaan ang iyong sarili. Sa panahon na kailangan natin ating Diyos, tumawag lang tayo sa Kanya. At siya naman ay nandyan lamang. Is just a prayer away. At kung kasabay natin sa ating buhay, araw-araw ang ating Diyos, sabi ko nga, we are protected. Because in the presence of God, there is protection. Okay. Okay, Romans 8, verse 4. In order that the righteous requirement of the law might be fully met in us, who do not live according to the flesh, but according to the Spirit. Kaya sanctification is walking in the Spirit. Okay. And sanctification is also living in the Spirit. Gumagawa ang Diyos upang higit tayo maging katulad ni Kristo. Ngunit nakikibahagi tayo sa gawain ito ng Diyos sa patuloy nating pagtalikod sa kasalanan at sa pamamagitan ng pananampalataya at pagsunod sa kanyang mga utos. Kaya sinabi niya sa unang Pedro 1:2, kayo pinili ng Diyos Ama ayon sa kanyang layunin sa mulat mula pa at pinabanal ng Espiritu Santo upang maging masunurin kay Heso Kristo at nilinis na sa pamamagitan ng kanyang dugo. And as we walk in the power of the Spirit, we will not gratify the desires of the flesh. Sa Galatians 5:16, sinasabi ko sa inyo, mamuhay kayo ayon sa Espiritu at hindi ninyo pagbibigyan ang mga pagnanasa ng laman sapagkat ang mga pagnanasa ng laman ay laban sa kagustuhan ng Espiritu at ang kagustuhan ng Espiritu ay laban sa mga pagnanasa ng laman. Magkalaban ang dalawang ito kaya napipigilan kayo sa paggawa ng nais ninyong gawin. Kung pinapatnubayan kayo ng Espiritu, wala na kayo sa ilalim ng kautusan. At sa 2 Thessalonians 2:13b, God chose you as first fruits to be saved through the sanctifying work of the Spirit and true belief in the truth. In Galatians 5:34-25, those who belong to Christ Jesus has crucified the flesh with its passions and desires. Now, since we live by the Spirit, let us keep in step with the Spirit. See? Kaya yung verse 25, mahalaga to. It tells us to live by the Spirit. So we must walk closely with God's Spirit every day. Meaning we have to trust God, we have to depend on Him, and not on ourselves. Okay? Living in these ways, living in the Spirit means we love Jesus. We always study His teachings, pinahahalagahan natin ang kanyang banal na salita. Kasi wag nating akalain na kung gumagawa tayo ng mabuti ay okay na magpatuloy tayo. Mabuti yung ginagawa natin ang mga naisin ng Diyos. Ngunit magpatuloy, huwag maging complacent. See, nanlalamig kong minsan. Kaya sa buhay natin, we make choices. And let us always make God as our first choice. Yung Psalm 25, 4-5. Show me your ways, Lord. Teach me your paths. Guide me in your truth and teach me,
For you are God, my Savior, and my hope is in you all day long. David prays for his salvation. So dito po ay isang call for us to learn more about God. Dito si David humihingi siya ng guidance. See, alam niya na ang buhay ay mahirap at kaya kinakailangan niya ang presensya ng Diyos always. You know, along with the empowerment of us, along with the empowering us by the Spirit of God. Now, this is a lifelong growth in righteousness, panghabang buhay po ito mga kapatid. Kasabay ng pagbibigay ng kapangyarihan sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng pagbibigay ng Kanya ng banal na Espiritu para sa atin, at kung tayo makikiisa habang tayo po ay nabubuhay, ay makagaganap tayo ng isang mabuting uri ng buhay. We will be able to live a righteous life. So, paano natin palalakasin yung ating buhay spiritually? Andyan yung pagbabasa, yung pag-aaral. See, sa mga pagtuturo ng kasulatan, laging manalangin sa Diyos, laging manalangin sa Diyos. Because whenever we pray, we're always being in the presence of God. At umasa tayo, magtiwala tayo sa ating Diyos, sa Kanyang mga pangako. And let's have fellowship with one another. Just as we commune with God, let's fellowship with one another. And then, mag-witness tayo. Ibahagi natin ang kabutihan ng Diyos sa maraming mga tao. Naku kapatid, ang dami-dami pang mga tao na wala sa kawan ng ating Panginoon. Ang laki-laki pa at ang dami-dami pa ng ating mga gagawin. Kaya bigyan natin ng pagpapahalaga ang kaharian ng Diyos mga kapatid. Makiisa tayo sa pagbibuild ng body of Christ. That's why itong si San Pablo doon sa kanyang sulat sa Galatians 5, ini-encourage niya yung mga believers, continue to live in the Spirit. Sabi niya, ako nga binigay nga niya yung kanyang sarili as an example dito sa Galatians 2:20. Sabi niya, I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ who lives in me. And the life I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. yun ang nais ng Panginoon. Tayo po ay kakaiba sa mundo. Iba ang pamamaraan ng buhay sa mundo at iba rin naman ang lifestyle dito sa kaharian ng ating Panginoon. Kaya mahalaga po yung renewing of the mind ng ating kaisipan. Huwag tayo makiayos sa pamamaraan ng mundo. Ngayong tayo po ay nalinis na at binigyan na tayo ng bagong espiritu ng Diyos. Kailangan patuloy tayo makiisa sa pamamaraan ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang banal na espiritu na kanyang ibinigay sa atin. Kaya yung Romans 12:1-2, ito'y magandang paalala po para sa ating lahat. Romans 12:1-2, sa Tagalog, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-rapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Napaka-importante pala nito, lalo na pag nagbibigay tayo ng salita ng Diyos sa ating mga pinapasulan, sapagkat binabasa tayo ng tao. So, paano natin maisasakatuparan ang pagiging pagpababanal na ginagawa ng Diyos kung hindi natin nagagawa yung inuutos ng Diyos? So, once we step forward, we move forward at bigyan natin ng kahalagahan ng ang salita ng Diyos sa ating pinapasulan, makikita natin ang banal na Espiritu ay magmamanifest sa atin at the same time sa ating mga pinapastulan na magiging kaaya-aya sa paningin ng Diyos. Yun ang ating kaligtasan, biyaya po ng Panginoon niya. Mga kapatid, huwag natin sayangin itong biyayang ito na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon. So unang-una, sanctification is walking with God. Pangalawa, sanctification is walking in the Spirit. Yung ikatlo natin ay sanctification is walking in the will of God. Ito yung nasa 1 Thessalonians 4:3-4. At itong proseso ng paglago natin, mga kapatid, ito ay isang patuloy na dying to self. 2 Corinthians
4 verse 10 to 12 at 2 Corinthians 5:14 to 15. Of course, ang ating Panginoong Hesukristo, ang the greatest example na kung saan ay tinupad niya ang panuntunan, ang plano, ang will ng ating Diyos Ama. At sa pamamagitan niya, tayo ngayon ay nagkaroon ng kaligtasan. So marami tayong mababasa sa Biblia na kung saan itong mga Bible characters ay sumang-ayon sa mga panuntunan ng ating Panginoon. Kaya pangunahin nating example ang ating Panginoong Hesukristo. Nandiyan yung kanyang purity of the heart, nandiyan yung kanyang pagpapakumbaga. Very, very humble siya na tumugon sa naisin ng ating Panginoon. Kaya ito ay mabuting halimbawa, pag-aralan natin, alamin pa natin, kilanlin pa natin ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya when Jesus said, "Follow me," yung Luke 9:23, bakit sabi niya, "Sumunod ka sa akin"? Bakit? Saan ba siya pupunta? Saan ba ang kanyang pupuntahan? Sundan natin kung saan siya pupunta. At ang kanyang nais, tayong lahat ay makarating at matanggap ang buhay na walang hanggan. Sa Kalbaryo ay tinapos na ng Diyos ang kasalanan. Tinapos na ni Lord Jesus na sino man ang tumanggap sa Kanya, sila ay magkakaroon ng kapatawaran ng kanilang mga kasalanan at makatatanggap ng buhay na walang hanggan. Ngunit yung pangakong yan ay dapat nating ingatan, mga kapatid. Kaya nga, sabi ng Biblia sa atin, let's take care of ourselves. Ingatan natin ang pangakong yan para pagdating ng panahon ay tayo, sama-sama tayo, kita-kits tayong lahat doon sa langit at natanggap natin ang isang dakila, napakabanal. Walang makapagbibigay nito sa atin, mga kapatid, kundi tanging ang Diyos lamang. Kaya sa ating buhay ngayon, mga kapatid, tayo ay makiisa sa Diyos, sa gawain ng banal na Espiritu, makiisa tayo sa mga pamamaraan niya, sumunod tayo at tagampanan natin itong sanctification process na kung saan tayo ngayon ay naroroon. Marami pang mga kaluluwa ang wala pa sa kaharian ng Diyos, kaya magsama-sama tayo, ibahagi natin ang banal na salita ng Diyos para lahat at marami ang makarating sa kaharian ng Diyos at ito ay makapagbibigay ng kasiyahan sa puso ng ating Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. At tayo po ay manalangin. Diyos amang dakila, sinabi mo po sa Filipos 3:10, dapat siyang dumami, ngunit ako ay dapat bumaba. Sa John 3:30, Lord, nagpapakumababa kami sapagkat yung utos mo ay napakahalaga. Mahalin ang kapwa, to die ourselves, magsakripisyo. Subalit ang kahalagahan nito'y patuloy na progresibo sa aming sanctified life. Kaya salamat po, Lord, sa mga salita mo na pinagkakaloob sa amin. Katuwang namin ang aking mga co-workers sa pagtugon sa iyong mga gawain. Pagpalain mo po kami, Lord, at always be with us, for your ever-presence will be our source of success, our source of wisdom, our source of knowledge, and of course, our source of protection and provision. Kaya Lord, salamat po Lord sa iyong presensya na lagi mong pinadadama sa amin as we proclaim your message of salvation. Pagpalain kayo ng Diyos at patuloy na ingatan, paliwanagin nawa ng Diyos ang kanyang maliwanag na muka at patuloy tayong kahabagan. Ilingap nawa ng Diyos ang kanyang maliwanag na muka at patuloy tayong bigyan ng kapayapaan. All for God's glory. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless everyone. 2 Timothy 2:2.